Good morning. This is a special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Signal TV's 1 News, Radio 5, and 1PH. The President met with his cabinet and several health experts in Malacanang on Monday to seek their opinion on the current coronavirus crisis. The attendees included former health secretaries as well as department heads of different hospitals and health institutions. The chief executive needs to come up with a decision on what to do when the enhanced community quarantine is lifted at the end of the month. The IATF is also discussing post-April 30 scenarios. Several lawmakers have expressed support to extend the quarantine or at least a modified implementation of the ECQ as the country grapples to contain the COVID-19 pandemic. So far, around 6,500 people in the country have been infected with the coronavirus. The President has submitted his fourth weekly report to the Senate about the implementation of the Bayanihan We Heal as One Act amid the COVID-19 crisis. Mian Los Baños joins us live from Rizal for the details. Mian, ano ang salient points itong pang-apat na report ng Pangulong Duterte? Sa ika-apat nga na weekly report na isinumitin ni Pangulong Duterte sa Kongreso, sa Kamara at sa Senado, dinetalye niya saan-saan nga ba napunta itong bilyon-bilyong pisong ayuda na inilaan ng Kongreso para sa mga pamilyang pinakaapektado ng umiiral na enhanced community quarantine. Hinati sa 5 programa ng DSWD, DOLE at Department of Agriculture ang Social Amelioration Program ng gobyerno. 100 billion pesos ang napunta sa DSWD bilang ayuda sa mga benepisyaryo ng 4Ps at maging ng mga hindi miyembro ng 4Ps. Kasama na rin dito ang PUV and TNVS drivers sa buong Metro Manila. Target ng departamento na maabutan ng 5,000 hanggang 8,000 piso kada buwan ng higit 17 milyong pamilya. Ayon kay Pangulong Duterte, nasa higit 4 na milyon mula sa higit 17 million beneficiaries ang nabigyan na ng tulong ng DSWD as of April 18. Para sa mga nasa ilalim ng 4Ps, higit 16 billion pesos na ang nailabas na pondo ng DSWD. Habang higit 73 billion pesos ang ibinigay sa local government units para maambagan ng mga hindi miyembro ng 4Ps. Patuloy din ang pamimigay ng tulong ng DOLE sa mga naapektuhang manggagawa mula sa formal sector at OFWs na apektado ng lockdown sa ibang bansa at yung mga nakauwi ng OFW na apektado naman ng ECQ. Nagbigay tulong na rin ang DSWD sa 17,000 tao para sa medical at burial assistance. Nagkakahalaga ito ng 80 million pesos. Para siguruhing mapapabilis ang pagbibigay ng cash subsidies, nakikipagtulungan na ang DSWD monitoring teams sa DILG, AFP, PNP at LGUs. Ang DICT naman tinatapos na ang pagbuo ng computer-based application na relief agad para mapabilis ang pamahagi ng SAP allowances. Alinsunod naman sa rekomendasyon ng DILG, isasama na ng DSWD ang barangay health workers, barangay tanod at barangay daycare workers sa target beneficiaries ng SAP. Pero may screening na gagawin para dito. Nitong April 16, inilunsad ng DOF at BIR ang programa para mabigyan ng ayuda ang may 3.4 milyon na empleyado ng small businesses na apektado ng ECQ. Tinawag ang programa na Small Business Wage Subsidy na may pondong 51 billion pesos. Ang ayudang ibibigay ay nasa 5,000 hanggang 8,000 pesos kada eligible workers para sa 2 buwan. Depende sa prevailing minimum wage rate sa rehiyon kung saan sila nagtatrabaho. Makikita ang application portal sa BIR at SSS websites. Ang application period ay mula April 16 hanggang 30. Sa May 1, inaasahang may bibigay ang unang payout o subsidy para sa mga empleyado ng small businesses. Update naman tayo doon sa mga test kits. Ayon sa Pangulo, nailabas na rin yung pondong nagkakahalaga ng 1.9 billion pesos para makabili ng mga PCR kits. 918,000 kits o test kits daw ang pwedeng mabili sa halagang yan. Samantala, sa susunod, yung ika-5 weekly report ng Pangulo sa susunod na linggo, inaasahang lalamanin na nito yung kanyang rekomendasyon kung dapat pa bang i-extend itong enhanced community quarantine o modified ECQ na ang ipapatupad matapos ang April 30. Bok, ito nga sinasabi mong binigay na report ng Pangulo kahapon sa Kongreso na fourth report niya. 4 million na yung nabigyan ng Social Amelioration Fund. 4 million families as of yesterday. Pero nabasa ko yung report niya last week, yung third report niya sa Congress. At ito, nabasa mo rin naman at napag-usapan natin to. Yung last week kasi niya na-figure ng Pangulo, 3.7 million families. This week, 4 million families. So, ang inakit lang bale ng mga numero in 1 week ay nasa 300,000 families. So, medyo malayo pa siya doon sa
total na 18 million na target beneficiaries ng Social Amelioration Fund. We're looking at 14 million families that still have not gotten their Social Amelioration Fund 1 month into the quarantine. So medyo mabagal Tama ka dyan, Sir Ed. Tinitignan ko ngayon yung chart dun sa mismong report. Halos hindi po gumalaw yung mga binigyan ng tulong na members ng 4Ps. Nasa 3.7 million pa rin sila. Ganon din last week Gumalaw lang siya, nagkaroon lang ng dagdag doon sa non-4Ps, which is yung binigay na tulong para sa mga TNVS tsaka PUV sector sa NCR. Ang napansin ko lang, Sir Ed, yung nilabas nilang pera na 16 billion para sa 4Ps, yan din yung last week Ang bulto nung nilabas nilang pera doon sa dumaan na linggo hanggang nitong weekend, 73 billion pesos binigay sa LGU. So mukhang pinaubaya sa LGU yung pagbibigay talaga ng tulong sa mga hindi miyembro ng 4Ps. So inaasahan natin by next week, hopefully, tatalon yung dami ng mga benepisyaryo na nakatanggap ng tulong considerably kung mabilis yung LGUs sa pamimigay ng ayuda. Kasi sa kanila na binigay ng DSWD yung pera na ito. So the ball is now with the LGUs. Did the President by any chance mention in his report kung paano nila napaplan siya or na-i-smoothen yung proseso para mas mabilis yung paglipat ng pera from the government down to the beneficiaries? Any mention at all dun sa report? Hinanap ko nga rin yun, Sir Ed, kasi for the first 3 weeks, alam ko, yun din yung laman ng report na nagbubuo sila ng solid database. But for now, parang wala na yung inaasahan natin na consolidated list ng DOF, DSWD, tsaka LGU, pero may sinasabi na lamang sila na online app, yun ngang relief agad, para daw mas mabilis. Pero walang masyadong explanation paano gagamitin itong app na ito, itong proseso ng relief agad. Mukhang sa tingin ko, talagang nakatutok ngayon sa LGU, tapos naghihintay yung DSWD kung ano ngayon yung, kung gaano karami sa bawat munisipalidad yung nabigyan ng tulong ng LGU. Kumbaga, Sir Ed, kanya-kanyang pabibo yung mga LGU kung gaano karami yung mabibigyan nila ng tulong within a week bago magbigay ng 5th weekly report si Pangulong Duterte. Kasi dapat by now, sir, tapos na yung rollout nung first month. Dapat by April 30 or by May, April 30, dapat second rollout na yun nung tulong na 5 to 8,000 pesos. Okay, maraming salamat, Mean Los Baños. Let's jump into the virtual press briefing of Presidential Spokesman Harry Roque on the coronavirus crisis. We'll throw you over to Malacanang where Presidential Spokesman Harry Roque is holding a press briefing. Ang ating economic growth. 12 years po siya nagtrabaho sa World Bank. Si Dr. Chua po ay graduate ng UP para sa kanyang MA in Economics at ang kanyang PhD at siya rin po ay graduate ng Ateneo de Manila para sa kanyang undergraduate education. Ano po ang mandato ng Presidente kay Secretary Chua? Unang-una, ipatupad sa lalong mabilis na panahon ang National ID System. Pangalawa, atupagin po itong COVID Recovery Plan. At pangatlo, yung mas mabilis at mas mabuting pag-implementa ng mga build projects sa pamamagitan ng Investment Coordination Committee. Welcome on board, Secretary Chua. Now, kahapon po, kinukumpirma ko po na natuloy po ang konsultasyon ng ating Presidente sa mga dalubhasa. Mahigit kumulang 5 oras po tumagal ang ating pagpupulong. Nagsimula po siya ng alas 5, natapos po ng alas 10 ng gabi. Nandun po sa meeting ang mga dalubhasa. Nandun po ang mga dating Secretary of Health, pinamumunuhan po ni Secretary Esperanza Cabral, Secretary Janet Garil, Secretary Galvez at ni Secretary Jaime Galvez. Nandun din po si Dr. Susan Mercado, si Dr. Anthony Liachon, Dr. Annalisa J. Ong Lim, Dr. Marisa Alejandra, Dr. Catherine Anvi Reyes, and si Dr. Mahar Lagmay na ating bisita po ngayon sa ating briefing. Sinamahan po siya ng ilang miyembro ng gabinete at ng ating Senate President Tito Soto, House Speaker Alan Cayetano at ang chairman ng Committee on Health ng Senado, si Senator Bongo, at chairman ng Committee on Health ng Kamara de Representante, si Angelina Tan.
Wala pong desisyon ang Presidente kung paano mangyayari pagdating ng 30 ng Abril. Gayunpaman, ang unang nagbigay sa kanya ng payo ay ang ating Department of Health at ang ating NEDA. Gaya ng nabanggit ko na po ng nakalipas, ang report po at mungkahi ng DOH at ang NEDA ay unang-una, kinakailangan munang ma-attain natin ang minimum health preparation. At pagkatapos, kung meron na pong mga minimum health strategies na na-attain, baka po pwede na pong magkaroon ng patuloy na ECQ o di naman kaya modified kung hindi po completely ililift na ang ECQ. Ang mga option po ay siyempre nakadepende kung na-flatten na po ang curve sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Ibig sabihin, ay hindi na po tayo titingnan po natin yung mga kaso ng COVID hindi lang po sa buong isla ng Luzon, kundi sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Dahil meron naman po talagang mga ibang lugar na mas marami ang kaso kesa sa mga ibang probinsya dito sa Luzon mismo. Sa Luzon mismo po, ang pinakamaraming kaso ng COVID-19 ay sa Metro Manila, sa Calabarzon at bahagi ng Bulacan. Sa Visayas, ang pinakamarami pong COVID cases ay ang Cebu City, at sa Mindanao po, ang Davao po ang pinakamaraming COVID cases. Hindi naman po daw nakapagtataka na ang Metro Manila, Cebu at Davao ang pinakamaraming kaso ng COVID dahil ito naman po talaga ang sentro ng commerce at transportation ng Luzon, Visayas and Mindanao. So ang strategiya po na rinekomenda ng Department of Health at ng NEDA ay kung anuman ang magiging desisyon ng ating Presidente, dapat nakabase rin po ito doon nga po sa numero ng mga tao na maaapektuhan kapag tayo po ay tinanggal ang ECQ. No? Babalik ko po yung kauna-unahang graph na ating ginamit. Ang desisyon pong ito ay pagdating po na ng 30 ng Abril, kung tayo po ay magpapatuloy ng ECQ sa buong Luzon, talaga naman pong bababa ang numero ng mga kaso ng COVID-19. Ang tanong, kaya ba natin po na paantayin ang ating mga kababayan ng ganitong katagal? Kaya ba natin silang buhayin? Kaya nga po ang balanse ay sa pagitan ng karapatang mabuhay at karapatang magkaroon ng hanap buhay. Ulitin ko po, ang basihan ng rekomendasyon ng NEDA at ng DOH ay unang-una, tignan kung ano yung mga kaso sa iba't ibang geographical areas ng Luzon at dun sa mga lugar na either hindi masyadong mataas or wala, siguro po pwedeng ikonsidera na i-modify o di naman kaya itigil ang ECQ. Pero dun po sa mga matataas ang kaso ang COVID, kinakailangan pong itimbang pa rin yung karapatang mabuhay sa karapatan ng magkaroon ng hanap buhay. Now, bukod po sa ating DOH at sa NEDA, syempre po kinonsulta niya ang mga dalubhasa na inisa-isa ko po. No? Ilan po dun sa mga significant na recommendations, no, ng mga umapir bilang resource persons, si Secretary Garin po, ang sabi po niya, dapat siguro nga pag-aralan kung nasaan yung mga lugar ng pinakamaraming COVID cases at yung mga lugar na yon, ipagpatuloy nga po ang ECQ dahil sa kanyang paningin, importante na yung mga ayuda na binibigay natin sa lugar na merong ECQ ay talagang mapunta lamang doon sa mga apektado ng COVID-19. Ngayon po daw kasi, ang kanyang obserbasyon, lahat ay nabibigyan ng ayuda miski dun sa mga lugar na kakaunti lamang o kung wala man ang kaso ng COVID-19. Si Dr. Galvez po ay nagsabi po ng Jaime Galvez ay nagsabi po na kinakailangan magkaroon ng isang comprehensive communication plan para po dito sa hinaharap nating problema. Ang sabi rin po niya, kinakailangan na magkaroon ng research-based health surveillance program. At kinakailangan din daw po na magkaroon tayo ng distinction between dun sa mga areas na
red or critical dahil marami pong COVID cases at yung mga areas na light red o hindi masyadong critical na mga areas. Minungkahi rin po niya na bukod po sa PCR at saka sa rapid testing kits, gamitin din po natin ang X-ray, no? At iba pang mga bagong teknolohiya para po ma-determine kung meron ng COVID ang isang tao. Now, isa po sa nagpresenta rin kahapon ay si Dr. Mahay Lagman at siya po ay nagpresenta on behalf of the whole UP system. Ang sabi po niya mula UP Mindanao hanggang UP Baguio. Now, dahil nag-request naman po ang ating NEDA at DOH na wag munang isa publiko kung paano yung suggested framework nila na gagamitin na ating presidente para magdesisyon kung babaguhin o ipagpapatuloy ang ECQ, humingi naman po ako ng abiso sa ating presidente kung po pwede naman nating i-allow si Dr. Lagmay na magpresenta dahil ito naman po ay isang report galing din sa lahat ng dalubhasa ng UP system na merong mandato po sa batas na bumubuo ng UP bilang isang national university na magbigay ng ganitong tulong sa ating republika. So mga kaibigan, nais ko pong ipakilala sa inyo ang aking kaibigan, Dr. Mahar Lagmay. Siya po ay produkto ng UP nung kanyang undergraduate at ang kanyang PhD work po ay galing po sa Cambridge University. Siya rin po ay isang founder, gaya ko, ng Pinoy UK, isang asosasyon po ng mga nag-aral sa Inglaterra. Dr. Lagmay, please. Maraming salamat, Ginoong Harry Roque, Secretary Harry Roque. Ako po ay kumakatawan doon sa mga lahat ng dalubhasa na nagbigay ng tulong, nag-research at walang sawa 24/7 na pag-aralan kung ano ang nangyayari dito sa COVID upang magamit natin ang siyensya sa pagpugsa nito. Ito po ang nilabas namin kahapon noong nagkonsulta si Presidente at ang title po niya ay Visualizing the COVID-19 Threat for Anticipatory Planning. Marami po ang kasama dito. Kasama po ang mga mathematicians, statisticians, epidemiologists, mga mappers, mga nangungulekta, nangangalap ng datos mula sa mga LGU, galing sa internet, at pinag-aralan po kung ano yung nangyayari. Ang sabi po ng ating mga modelers, tsaka ng mga epidemiologists, ay yung ating ECQ na nagsimula noong Marso pa, ay medyo epektibo, no? Makikita natin dito sa linyang to na yung dilaw, kapag ka ito ay itinigil natin, ang mangyayari po ay tataas ulit yung ating mga cases. Pero kapag tinuloy natin to, bababa ito hanggang tuluyan siyang mawala. Pero hindi naman po pwedeng ganon kasi kailangan balansihin natin ang kalusugan at ang ating ekonomiya. Ayaw naman po nating magutom ang mga tao. So kaya kailangan merong patakbo sa ekonomiya na maganda. Nasaan po ba ang balanse nun? Ang hinahanap po natin ay yung gradual relaxation ng ECQ na kung saan tayo, yung orange po na nakikita nyo dyan sa linya, na kung saan ay mapapayagan na hindi gaanong kalawak ang spread ng virus, ano, at kakayanin ang kapasidad ng ating mga ospital. Kumbaga sa Ingles, this sa pagdating sa reproductive number 1 na tinatawag ng mga epidemiologists, yun po ang hinahabol natin, yung R is equal to 1. Makikita po natin dito sa graph na ito, yung Pilipinas ay pababa ng pababa. Yun po yung itim, pababa ng pababa yung R, at hinahabol natin yung R is 1. No? Kasi that is where we hold them, how we hold them, that is where we fight. At saka yan po yung kailangan natin para pigilan ang spread ng COVID virus. Mas maganda na mas mababa po sa 1. So yan ang magic number, R is to 1. Kung ikukumpara po natin yung graph doon sa Korea at Singapore, medyo maganda po ang performance at dulot na rin yan noong ating ECQ.
Kung kukumpara naman sa mga ibang bansa, makikita din natin dahil sa ECQ ay may nakikita na tayong trend, no? Bagamat kung meron magtatanong kung tama ba yung statistics niyan, ay meron pong sample set na pwede rin natin makita na magbibigay sa atin ng ideya na kung epektibo po yung ating ECQ o hindi. Meron din po tayong mga tinitignan na mga bagong mga pamamaraan para makita natin kung nasaan ang threat ng COVID, no? Hindi naman po buong Pilipinas ang merong COVID. Pagka tinignan natin at minapayan, lalabas po na yung buong Pilipinas ay hindi lang nandoon sa ang COVID ay limitado sa mga ibang lugar. Ang Metro Manila, gaya po ng sabi ni Secretary Roque, ay nandoon na doon sa threshold ng ating probability of outbreak, no? So outbreak threshold na sa Metro Manila dahil sa taas po ng numero ng mga cases na active ng COVID. Pero marami pa pong lugar na hindi naman ganoon, ano? So tinitignan din po para yan makita natin saan mag-a-anticipate ng laban, no? At saan natin ilalagay yung mga resources, ipaprioritize para mas maganda ang laban natin sa COVID. Tinitignan po yung R, pwede po natin tignan yan sa website, endcov.ph, at bawat syudad at bawat probinsya po ay makikita nyo kung ano ang performance laban sa COVID. Again, ang magic number ay R. Pagka 1, ibig sabihin po niyan ang ating mga health systems ay maganda ang kapasidad, kaya pong matignan yan ng mga doctors natin at mapagaling yung mga severe cases at critical cases ng COVID-19. So importante po ang modeling, importante ang statistics, importante ang mathematics, gaya po ng eleksyon. Kahit konti lang ang sample set ninyo ay kaya nyo mag-predict doon sa survey, sa statistics, kung sino ang mananalo doon sa eleksyon o hindi. Nung tinignan din po yung mga number ng mga schools, no? Interaction pala, rather, ng mga different age groups, yung 0 to 19 years old, yung mga matatanda, nakita po doon sa models na yung interaction ay pinakamalaki kapag yung mga bata ang nag-i-interact. In fact, it's roughly around 56%. At base doon sa mga models, kapag tayo ay walang klase, ito po ay nire-recommenda, kapag walang klase hanggang December, ay malaki po ang maibabawas natin sa transmission ng COVID-19. So ito po ay isa sa mga rekomendasyon na binigay kahapon doon sa meeting. At meron din po na mga tungkol sa economy, no? Meron po tayong mga important sectors for rebooting the economy. Meron din tayong mga sectors for contributing to the spread of the virus. Pinaghiwa-hiwalay po yan at makikita po dun sa paghihiwa-hiwalay na yon ano ang mga maaaring rekomendasyon na pwedeng gawin ng gobyerno. Higit sa lahat po, yung mga datos at saka yung mga models ay naaayon lamang doon sa quality ng tinatawag na data. Gusto po natin na maging real. We will dive back to the palace briefing on the coronavirus in just a bit. In the meantime, the Philippine National Police warns the public that soon policemen may have to immediately arrest those who defy ECQ protocols. That's if the president declares a martial law-like community quarantine amid the COVID-19 pandemic. Now, to further explain this, we have on the line PNP spokesman General Bernard Banak. Sir, good afternoon and thank you for joining us. Yes, Ed, good afternoon and to all our viewers of One News, good afternoon. Sir, konti munang paglilinaw po. Sa sistema po ngayon, with the existing system, do we arrest already people who violate the ECQ or sila lang naman po ay pinagpapaliwanag at minumultahan? Yes, Ed, with the intensification ng ating enhanced community quarantine, ang lahat po ng mga lalabag ay sasailalim na po sa booking procedure. Booking na? At hindi na po ito yung warning lamang o kaya mag-exercise o kaya maglinis or magbuhat ng mga relief goods and items. Wala na nito.
ang lahat ay sasailalim na talaga sa booking procedure, Ed. Kasi dati meron pang mga pa-exercise, pa-zumba at pagtanim ng kamote. Yes, tama yun, Ed. At samot-sarit ng mga ginagawa ng ating mga pulis at barangay officials para lang mapanatili ang disiplina. Pero sa ngayon, tapos na yung panahon na yon. Ang gagawin na talaga ay arestuhin na lahat. Mahabang proseso man ito dahil ina-expect natin na talagang marami ang ating mahuhuli. Kaya hinahanda na rin ng ating PNP at mga local government units ang mga holding areas na pagdadalhan nito at tiyak marami itong maaresto. Pero sir, when you say booking, ibig sabihin tutuluyan to ng kaso. At the same time, ibig din sabihin detention sa sinasabi niyong mga holding facilities? Yes, tama yun, Ed. At tayo makipag-ugnayan na rin sa Department of Justice para po mapabilis ang proseso dahil sa napakaraming bilang ng mga violators, expect natin na tatagal ang procedure na yan sa mga holding areas. So, yun po ang magiging consequences niyan at sa talagang kasunod ditong patuloy pa rin paglabag ng ilan nating mga kababayan. Pero sir, kasi yung nakaraan kasi 130,000 na po yung na-apprehend. Hindi naman arrest, no? Na-apprehend nung nakaraan. So, more or less, ganyang karaming tao rin na maaari ninyong hulihin at i-hold kung sakali in the next so many weeks kung tutuluyan ito. Yes, tama yun, Ed. At sa nakaraan na 133,000 na apprehended, mahigit 100,000 dyan ay mga binigyan lamang ng warning. At nasa mga 6,000 lamang talaga ang ating na-file ng kaso. At yung iba naman ay naka-record lamang. So sa ngayon, ang gagawin nga natin ay isasailalim na talaga sa booking procedure at hayaan natin na ang proseso ng batas ang siyang magpatuloy. Ang magiging consequence lamang nito ay haharap ang mga violators sa mahirap na proseso ng paghaharap ng kaso at meron pa silang criminal record sa kanilang NBI kung kapag sila ay kukuha ng kanilang Certificate of Employment. So ito yung mga magiging consequences niya na later, Ed. Pero sir, pag sinabi po nating booking and detention, ibig sabihin yan, hindi ka papakawalan at walang bail kasi wala namang korte ngayon. So ibig sabihin yan, you will hold on to them indefinitely. Hindi mo mahirapan kayo nun? Yes, Ed. Isa yan sa mga kakarapin na hamon. Pero ito lang mga nakita nating paraan, Ed, para talagang ipadama sa ating mga kababayan ang ating pagkalinga at malasakit. At ayaw nga naman talaga natin na sino man sa kanila ay magkakasakit dahil gawan itong kanilang paglalabag ng ECQ. Pero kailangan nating gawin ang pagpapatupad ng batas, Ed. Pero sir, hindi mo ba kayo mahihirapan yan? You're looking at more than 100,000 possibly, kung pareho pa rin ang trend natin, more than 100,000 people that you will have to detain and feed and of course still enforce social distancing within the quarantine or within the holding area. Parang ang laki hong kargong ibinibigay sa inyo. Yes, Ed, talagang sa ngayon pa lang ay nakikita na namin ang malaking magiging hamon sa Philippine National Police. Pero handa tayong harapin ang hamon na to, Ed, alang-alang sa kapakanan at kaligtasan ng ating mga mamamayan sa panahon ng krisis na ito. Kaya po bago umabot sa ganong sitwasyon, talagang nakikiusap tayo sa publiko na makipagtulungan at manatili po sa ating mga bahay. Huwag na po kayo mapabilang doon pa sa mga maaresto. Sir, last question lang po, para po malinaw sa lahat ng nakikinig na maaari ngayong mahuli ang mga magbabiolate po ng ECQ. Ito yung mga hindi otorisadong lumabas, hindi essential personnel, at yung mga nangangapit bahay sa ibang bayan o syudad para bumili ng essential supplies. Dapat doon lamang kayo sa sarili yung syudad, ganun ba? Ayos, Ed, ilan po ang tinutukoy natin, yung mga violators ng ECQ na hindi kabilang doon sa authorized persons outside of residence. Pati ho yung medyo lumalayo doon sa kanilang barangay para mag-grocery o supermarket. Kasi intindi ko sa MMDA, dapat hindi kayo lumagpas ng inyong syudad. Yes, tama yun, Ed. Even nga sa ating barangay, ay dyan naman talaga tayo umikot. Kaya nga ang mga barangay officials ay nagpatupad ng kanilang mga passes, quarantine passes, para po hindi na tayo tumawid sa kabilang barangay.
lalo pa yung lalabas ng ating syudad at tatawid din sa kabilang syudad. So yun po ang talagang mahigpit na pinapairal natin. Ang hindi po otorisado man tayong lumabas, mamili ng mga pagkain, pero doon lamang talaga sa immediate vicinity ng ating residence o kaya ng barangay. Okay, clear warning lamang po sa mga tao. Nanguhuli na po ngayon ang PNP ng mga ECQ violators. Maraming salamat po, PNP spokesman Bernard Banak. Salamat, Ed. Magandang hapon. The World Health Organization insists that it hid nothing from Washington and sounded the alarm on the coronavirus crisis right at the very start. WHO Chief Tedros Ghebreyesus says they kept no secrets despite the U.S. claiming that they downplayed the initial outbreak in China. Ghebreyesus insists that the agency had been warning from day one that this is a devil that everybody should fight. He also added that there were employees from the U.S. Centers for Disease Control who were working with the WHO on its COVID-19 response. The UN's global health arm is reacting to accusations by U.S. President Donald Trump that the WHO colluded with China to downplay the gravity of COVID-19. Washington earlier froze funding to the agency after Trump blasted the organization for its alleged slow response to the pandemic and for being overly deferential to Beijing. Interior Undersecretary Jonathan Malaya says the enhanced community quarantine has been effective so far. Speaking to Cito Beltran on Agenda, Malaya says independent studies have proven that the ongoing ECQ led to what he described as a dramatic decrease in the infection rate, bringing it to manageable levels that the health sector can address. Malaya did not specify the studies that he was citing. Overnight, the Philippines reported 200 new cases, and as of April 20, nearly 6,500 had been infected with the virus. Malaya though acknowledged that mass testing is a challenge, saying that more tests should be conducted outside of Metro Manila. We need to massively get this testing done before April 30 so that we can go back to the new normal come May 1. That's the target, because no one really wants to have this extension. No, maybe it's just the coronavirus who wants the extension. So really the challenge is to the testing, because we do have one, for example, in Baguio City General Hospital, which serves 3 regions. So we need more tests. We should have at least one per region. One that can do maybe 500 tests a day, because I think the target is to have 8,000 tests. And I don't know really if we're there now. No, I haven't seen the latest figures from the DOH. Yeah. But if we have those 8,000 tests a day, and I'm not talking about rapid tests, I'm talking about PCR tests. No, the rapid tests, of course, are useful, but it's really the PCR that's the gold standard. So if we can get those tests up to the 8,000 level and have at least one in each region of the country, then we would have accomplished substantially our target of detecting. That's the latest on the enhanced and expanded community quarantine. For more updates, follow News 5, the Philippine Star, and Business World Online. I'm Ed Lingao. We are One News.